Sino-sino nga ba ang mga solo parents ayon sa Amended Solo Welfare Act RA 11861? Hello po sa mga solo parents natin. Marami po ako nababasang mga tanong ninyo at sinasabing kayo po ay solo parent. Pero sino nga ba ang totoong solo parent ayon sa batas na RA 11861? Iisa-isahin ko po sa inyo para nang sa ganon, hindi po kayo nalilito kung sino ang qualified solo parent. Ikaw ay solo parent kung ikaw ay may anak na 22 years old and below na walang asawa, walang trabaho, nag-aaral at nakaasa pa sa kanilang mga magulang. Pwede rin namang ikaw ay may anak na 22 years old and above kung sila ay may physical or mental disability. Walang kinakasama o bagong asawa. Walang co-parent na matatawag. Kaya kung may jowa ka na tumutulong sa iyo sa bahay para sa gastusin para sa inyong mga anak, hindi na po kayo solo parent. Noon ha, pumapasok sa alin sa mga sumusunod na categories. Letter A, nanganak dahil biktima ng rape. Letter B, namatayan ng asawa. Letter C, nakakulong ang asawa na may 3 buwan na. Letter D, may physical or mental disability ang asawa na nakakahadlang sa pagiging magulang. In other words, kung meron kang asawa na may sakit at hindi na makatulong para sa pagpasok ng pondo sa tahanan. Letter E, legal o de facto ang paghihiwalay ng may 6 months na ang nakalipas. Kung ikaw ay hiwalay na sa iyong asawa ng more than 6 months. Letter F, pagsasawalang bisa ng kasal o pagdaan sa diborsyo. Kung ikaw ay annulled na or kung divorced ka sa ibang bansa. Letter G, kung ikaw ay abandon or iniwan ng asawa na may more than 6 months na. Letter H, asawa or kamag-anak ng low or semi-skilled na OFW na may 1 taon na sa abroad. Ang aplikante ng solo parent ay hindi dapat kumikita ng mahigit sa 250,000 kada taon. In other words, kung ikaw ay may asawang OFW na low-skilled or semi-skilled lang at below 250,000 ng income, ikaw ay pwedeng i-consider na solo parent lalo na kung yung asawa mo ay 1 taon na sa abroad. Mapapanood nyo rin yan sa video na to. Letter I, nanay or tatay na hindi kinasal na nangangalaga ng anak. Letter J, legal guardian, adoptive or foster parent na may kaukulang dokumento galing sa tamang ahensya ng gobyerno. Basta nag-iisa ka lang ha, kaya yan solo. Nag-iisa. So, hindi porkit ikaw ay legal guardian, adoptive, or foster parent, ay ikaw ay solo parent na. Dapat, nag-iisa ka. Wala kang partner sa pagtataguyod ng adopted son or daughter mo. Letter K, kahit sinong kamag-anak na nasa 4th civil degree of consanguinity or affinity under the following conditions. Patay na pareho ang magulang ng bata, inabondo na ang mga bata ng may 6 months na nakakalipas, matagal nang nawawala ang mga magulang. So yun naman po ay para sa mga kamag-anak na nasa 4th degree of consanguinity or affinity. At letter L, buntis na babae na nag-iisang dumadaan sa pagbubuntis. Naku, may pahabol pa pala ang espesyal na kategory ng mga solo parents. Sino-sino sila? Number 1, mga inabuso, inabandona o pinabayaan ng mga solo parents kasama na ang biktima ng domestic violence. Number 2, mga kabataang solo parents, mga 10 to 19 years old, ayon sa WHO, o yung mga biktima ng child marriages. Kasama rin po kayo bilang solo parents. Solo parent ka pa rin kung mag-isa kang nagpupundar sa inyong mga anak kahit nakasama mo sa bahay ang iyong mga magulang. Pwede kang kilalanin bilang solo parent basta kaya mong i-establish na ikaw lang mag-isa ang bumubuhay sa inyong mga anak. Sana po naliwanagan po kayo kung sino po talaga ang mga solo parents. At ako rin po ay nakikiusap sa lahat ng ating mga kababayan. Sana po ang mag-avail lang ng mga benefits ng solo parents ay yung totoong solo parent. Tandaan po natin, hindi po biro ang magpalaki ng anak. At napakahirap po kung ikaw ay nag-iisa. Kaya sana po, kung kayo ay totoong solo parent, dun lang po sana kayo mag-apply ng solo parent ID. Kung kayo po ay interesado sa lahat ng mga solo parent information na binibigay po ng Bagong Henerasyon Party List, i-follow nyo lang po ako sa lahat ng social media accounts at i-follow nyo rin po
ang bagong henerasyon solo parent support. Salamat po!